Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, happy Monday sa inyong lahat guys. And ayan, ngayong Monday, sobrang maulan. Medyo nakakatamad, pero ganun din ay syempre tuloy pa rin sa pagtatrabaho. So, for today's video guys, pag-uusapan natin ng EPS topic registration. So, noong Friday, ay nagpasabog ng balita ang DMW to. So, ito yung pinakahihintay ninyong lahat na announcement. So, nung Friday guys, in-announce nila kung kailan ang registration. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang registration for EPS topic exam is on February 12 to 14. So, 3 days lamang po iyon. And 56,000 applicants only ang kanilang tatanggapin. So, once na na-reach na po ang quota nila na 56,000 applicants, ay automatic cut na po ang registration. So, for example, second day pa lang, napuno na yung 56,000 applicants na nag-register sa kanilang portal, ay automatic po mag-stop na ang kanilang registration system. So, gaya nga nasabi ko guys, ang pagre-register po ay first come, first serve basis. So, tatandaan nyo yun guys kasi meron nagtatanong sa akin kung pwede ba na pang third day pa lang sila magre-register, ganon. So, nasa sa inyo yun guys kasi baka abutan kayo ng cut-off, okay? So, 56,000 applicants lang ang kanilang tatanggapin for this KLT 21. Pero hindi ibig sabihin no yung 56,000 applicants na yon ay automatic na magte-take ng EPS topic exam. So, hindi po yun ganun guys, kasi meron pang evaluation of application na mangyayari. So, i-assess nila or i-evaluate nila yung mga in-input nyo details kung nagmamatch sa passport and kung yung passport ninyo and yung picture ninyo ay tama. So, gaya nga nasabi ko, i-evaluate pa nila yon, and pag meron ka mga grounds for disqualification, ay automatic pong hindi ka na makakapag-take ng EPS topic exam. So, yung mga grounds for disqualification guys is nakalagay naman po sa mga guidelines na pinost nila. So, much better po na basahin nyo yung mga guidelines doon para aware din kayo. Kasi guys, kapag hindi nyo alam yung mga grounds for disqualification, syempre, disqualified ka na sa registration. So, ang ending, maghihintay ka ulit ng next registration. So, baka expect natin next year na ulit kasi ang pinaka-last na schedule for exam is on September 11. So, ayun guys, kaya kailangan mag-ingat kayo sa pag-i-input ng details and yung mga requirements kailangan tama. So, ngayon guys, yun yung pag-uusapan natin kung paano maiwasan yung mga grounds for disqualification. So, yung mga iba doon ay nakasulat na. So, yung mga sasabihin ko lang dito ay hindi naka-indicate doon. Okay? So, mostly naman guys, ang mga grounds for disqualification na nangyayari is yung pag-i-input ng wrong details, yung ID picture, syempre, and then yung passport size, and kunyari mali yung birthday na nailagay mo dahil sa sobrang kaba mo, mali yung na-input mo na birthday, and yung validity ng iyong passport. So, yun yung mga usual. And ito yung guys na hindi alam ng iba. So, una guys, sa ID picture muna tayo. So, sa ID picture, alam naman natin na kailangan na formal attire and white background only. So, kung colored po ang inyong ID picture, syempre, disqualified na po iyon. And then, ito guys, hindi ito nakasulat sa guidelines nila. So, bawal ang naka-smile. So, kailangan, yung, nyo guys, serious, lang kayo. Poker face, ganon. Kailangan, lang kayo, serious kayo sa picture. Hindi po pwedeng nakasmile. Sabi nga nila, kailangan yung picture nyo doon sa inyong ID ay kailangan mukhang kayang lumaban or kayang handang-handang lumaban sa anumang gera. Kaya nasabi din nila yun guys, na dapat yung picture ninyo is serious and mukhang laban na laban kahit anong trabaho pa yan, ganon. Kasi guys,
once na naipasa mo yung EPS topic exam and skill test, and then during selection na, yung mga papers nyo kasi guys, nakalagay yung ID picture. Kung ano yung nilagay yung ID picture sa registration, yun yung makikita ng sadyang name na magse-select. So, kailangan talaga yung ID picture ninyo guys ay paghandaan ninyo. Okay? So, ayun. And then, ang next naman na hindi alam ng iba is bawal po ang nakatago ang tenga. So, kailangan nakaganyan yung tenga ninyo guys. Hindi pwedeng nakatago, especially sa female. So, kailangan po nakalitaw ang tenga. And then, bawal din ang merong earrings. So, kung meron kang earrings sa inyong picture, kailangan guys tanggalin nyo or ulitin nyo na lang, magpa-picture na lang kayo ulit. Ang next naman is bawal ang sobrang makeup sa ID picture, especially yung lipstick pag sobrang pula. So, dapat ano lang, pwede namang makeup basta light makeup lang. So, ang next naman is size ng ID picture. So, nakalagay naman sa guidelines na ang size is maximum of 15 KB. So, pero guys, hindi pwede yung sobrang baba. Kailangan malapit sa 15 KB. So, meron naman kayong option, 14.98, 14.99 KB. Yon. Safe na safe yung ganong size. So, much better guys na mag-ready kayo ng tatlong ganon. Meron kayong 15 KB, meron kayong 14.98, and 14.99. So, ayun, para kung hindi pwedeng isa, meron pa kayong reserba. So, and then guys, meron ka kasing if you fill up doon sa registration yung stayed in Korea. So, ang isasagot nyo doon is less than 5 years. So, maraming nagkakamali doon guys. So, kailangan na tandaan ninyo yon. And then, ang next naman is kapag wala kang middle name, leave it blank. Hindi po siya same ng IREG na kung wala kang middle name, ang ilalagay mo is NMN or no middle name, di ba? Sa registration for EPS topic exam, kung wala kang middle name guys, wag ka nang mag-fill up. So, yun lang guys. Sana tandaan nyo yung mga grounds for disqualification para talagang pasok na pasok kayo sa registration guys, para hindi na kayo ma-disqualified. Kasi pag na-disqualified kayo, maghihintay ulit kayo ng registration. Diba? So, yun guys, ayan ko na yung vlog. Sana malaki ang naitulong itong video na ito. And kung nagustuhan mo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!